Kita ni na Mommy Beng at ng kanyang manager. Sobra po yung tension and sobrang intense yung yung usap nila. And ako yung nasa middle kasi kaya ako yung talagang hindi ko alam kung ano bang gagawin ko pag meron akong meron akong naririnig na hindi totoo. Well, syempre kailangan ko rin sabihin sa kanya na hindi yan totoo. Ganun. Basically, ano ang pinagtatalunan? Yung educational plan po. Na kailangan ko na pong pirmahan ASAP. Ano ba ang magiging repercussions, ano magiging epekto sa inyo pag pinirmahan mo yung educational plan? Wala naman. Yun nga, katulad sabi ko kanina, meron silang mga binitawan na mga salita na hindi naman tama. But ayaw yung pirmahan samantalang, well, may offer na, no? Ng educational plan and insurance. Parang, ang hirap naman ng pipirmahan ko yon nang hindi kami okay. Inisip ko rin na bakit kailangan madaliin or kung kailangan, diba, parang hindi ko naman kailangan ng tulong eh. Kumbaga, hindi ko naman kailangan ng financial support nila or anything. Ang kailangan ko is Patrick to take care of me, love me, and yung support ni Patrick emotionally. At paano nag-ending yung meeting nyo? Nag-end yung meeting na parang kung ayaw ko daw pirmahan yung paper, edi wag. Parang syempre nagkakainitan na rin ng ulo. And ayoko namang makisabay. At this point ba, inaasahan mo pang pananagutan pa ni Patrick ang baby mo? Ngayon, hindi na po. Anong klaseng nobyo ba si Patrick? Before naman may pregnancy, he's always there naman for me. Talagang yung protection nun talagang mami-feel mo na talagang nandyan siya sa'yo kahit na hindi kami magkasama or kahit na pareho kaming may trabaho. Pero the time na naging pregnant na ako, parang lahat yun nag-twist na parang bigla na lang siyang nawala. Na parang nagbago na lang bigla. Parang hindi ko naman alam kung anong rason. At this point ba, kailangan mo si Patrick dahil mahal mo siya pa rin? O kailangan mo lang siya para sa baby mo? Kailangan ko siya dahil mahal ko siya. And kailangan din siya ng baby ko. Kailangan niyang magkaroon ng family. And ayoko namang mangyari sa kanya yung nangyari sa amin na syempre broken family and gusto ko naman maging masaya. Pero ngayon, too late na hero na. Pwede natin sabihin na kahit na magmakaawa si Patrick ngayon, ba tatanggapin mo pa? Siguro pagdating na ng tamang time, tamang panahon. Kasi sa ngayon, sobrang lalim na nung sugat eh. Sobrang sakit na eh. Parang wala siya dyan palagi sa akin eh para maipaglaban ako, para protektahan ako. Parang kahit na nandyan siya, parang wala pa rin naman. So parang mas okay na lang siguro kung maghihiwalay na lang. Ano ba talaga ang totoo? Si Patrick ba ay aalis pupuntang Amerika? O hindi? Hindi ko po alam eh. Nagtanong ako pero hindi rin po niya alam eh. Hindi niya alam kung pupunta sa Amerika? Opo. Depende. Alam ko po, depende po sa magiging situation pag lalong gumulo. Saka po siya pupunta doon para... Okay. Pero si Cheska ba may kinalaman tungkol sa... Wala po. Si Cheska po, sobrang nice na sa akin. And, hanggang ngayon? Opo, sobra po talaga. Pati yung si Tito Paki, yung father niya, very, very nice. Sobrang bait. And hindi ko talaga sila makakalimutan. I just hope na you realize that we will never, ever doubt that baby. Ako, in my heart, I've never doubted. And I know in my brother's heart that he's never doubted. And I know that in my mom's heart that she's never doubted. Hindi ko ma-explain kung ano nafe-feel ko eh. Kung nagtatampo ba ako or masama ba loob ko. Parang for me, I will set aside what I feel so that maayos lang to. Okay. Ito na, message mo na lang sa family ni Patrick. Sorry sa lahat ng mga nangyari, lahat ng mga gulo. Hindi ko po intention na naguluhin kayo. And thank you po sa lahat ng mga
ng support niyo po, lalo na si Chex and his dad. Sobrang thank you. Mahal ko po kayo. Sa mga fans na hanggang ngayon, nakatutok pa rin. Sana sa pagbalik ko, antayin niyo pa rin ako. Sana lagi pa rin kayo nandyan. Para sa akin. Saka... Saka mahal na mahal ko kayo. Si Pat, syempre mahal naman kita, Pat. And, hindi naman magbabago yun. Sana mag-grow ka na, and I wish you all the best, and sana maging successful ka sa lahat ng mga plans mo. Thank you, Ren. Thank you sa lahat. Thank you. I asked my brother a few days ago, I go, Pat, I said, how are you? Okay lang, gumanon siya. Sabi ko sa kanya, so how do you feel about everything that's going on? Eh, nakahiga siya sa kama niya. Hindi niya ako tinitignan nung kinakausap ko siya, tumingin siya sa akin. Tapos parang, gumanon siya, tapos lockdown. I know na ang ibig sabihin nun, I don't wanna talk about it because I'm hurt. Eh, tapos, tinanong ko siya, do you still love Jen? Tapos, tumimik siya. Tapos, yeah. Even after everything that's happened, said yes. Sa GMA, gusto ko magpasalamat sa kanila kasi hindi nila ako pinapabayaan. Sana po, tuloy-tuloy na po at kahit na makapanganak ako, sana makabalik ako. Umaasa rin si Jeneline na dito na sa panayam niyang ito matutuldukan ang issue upang makapagsimula siyang muli. I mean, ano assurance mo na naalagaan yung baby na hindi siya in-stress? Sana after this, kasi ito na po yung huli kong interview. Sana pagkatapos ito, matapos na rin lahat ng mga issues na lumalabas, lalo na yung mga negative issues. Gusto kong sabihin sa kanila na please, tigilan niyo na po yun dahil nakaka-apekto yun sa akin and sa baby. And pwedeng may mangyaring masama kasi sobrang stressed out na ako. The baby, no. At saka I wanna see how the baby looks, no. Tsaka, oo, cute yun. Tsaka, sabi ko naman kay Jen, Jen, ako, itsura ng baby ni Pat, no? Lagi kong iniisip yun, kung ano itsura ng baby nila ni Pat. Tsaka, I wanna be there, you know. It's my first time to be a tita, and it's supposed to be a happy pregnancy. I have to let go and move on.